Inilatag ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kanilang proposed 2026 budget na nagkakahalaga ng 287.5 billion peso sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Mas mataas ito ng 1.8% kumpara sa General Appropriations Act o GAA ngayong taon. Kabilang sa mga prioridad na paglalaan ng pondo para sa susunod na taon ay personal services na may 82.2%. Sumunod ang maintenance at iba pang operating expenses na may 14.1% at capital outlays. Naglaan din ng 8.9 billion pesos para sa Office of the Secretary o OSEC upang ma-promote ang good governance at mapalawak ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan at mapanatili ang peace and order at public safety. Ilalaan naman ng higit 300 milyong piso para sa Early Childhood Care and Development Council. Layo nitong makapagpatayo ng 50 National Child Development Centers o NCDCs, makapagbigay ng pinansyal na tulong para gawing Child Development Center ang 500 daycare center sa 50 LGUs, dagdag na technical staff and consultancy at pag-monitor sa NCDC. Pinaghahandaan din ng DILG ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit 2026 kung saan higit 2.8 billion pesos ang pondong inilaan sa ilalim ng Office of the President o OP. Ibinahagi rin ng kagawaran ang kanilang mga napagtagumpayan noong nakaraang taon hanggang sa first semester ng 2025. Ilan dito ang pagtaas ng bilang ng LGUs na ginawaran ng Seal of Good Local Governance. Dagdag pa riyan ang matagumpay na kampanya kontra iligal na droga kung saan higit 29,000 barangay na ang idineklarang drug cleared. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatulong ang pagkakaroon ng peace and order sa mga barangay dahil sa Cops on the Beat program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sir, just to also elaborate, the President mandated the Cops on the Beat program. So I think it has helped a lot that the policemen are now deployed on the streets on a more frequent basis. There are less people on the station and more people on the streets so that they can respond to any emergency in the barangay. Ipinahayag din ng kalihim na nakatuon ng DILG sa pag-iimbestiga sa mga manufacturer at supplier ng mga illegal na droga kumpara noon na nakatuon sa mga consumer o gumagamit ng illegal na droga. Yes, a lot of it is supply interdiction. We have had massive hauls along the coastlines. Fishermen voluntarily get from the sea suspicious floating objects and turn it over. And we have also intercepted boats that have carried massive amounts of methamphetamine, and we have decreased the supply in the market. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kay Trenya, Congress News.